China is changing the balance of the world. And it's happening right now. Hindi na ito future threat. Nasa gitna tayo ng malaking pagbabago sa buong mundo. Habang nakatingin tayo sa mga baril at missile, may isang superpower na tahimik na kumokontrol sa operating system ng mundo. China is changing the game. And honestly, nananalo na sila sa maraming aspeto nang hindi natin namamalayan. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Para maintindihan ang galaw ng China, kailangan nating intindihin ang psychology ng leaders nila. Sa loob ng mahabang panahon, tinawag nila itong Century of Humiliation. Panahon kung saan inapi sila ng Western powers at Japan. Ang goal nila ngayon ay hindi lang basta yumaman. Ang goal ay restoration. Gusto nilang bawiin ang pwesto nila bilang sentro ng mundo, ang Middle Kingdom. Kaya ang strategy nila ay hindi pang 4 na taon lang tulad ng sa atin. Ang plano nila ay tumatawid ng henerasyon. Ang tawag dito ng mga eksperto ay ang 100-year marathon. Paano nila ito ginagawa ng walang putukan? Simple lang, pera. Pag-usapan natin ang Belt and Road Initiative. Ito ang pinakamalaking infrastructure project sa kasaysayan. Nagpapatayo sila ng mga ports, highways, at dam sa Africa, Asia at Europa. Pero bakit pumapayag ang mga mahihirap na bansa sa pautang ng China kahit alam nilang delikado? Walang tanong-tanong, kapag umutang ka sa World Bank o Amerika, kailangan mo ng human rights compliance, anti-corruption laws, at transparency. Sa China, pirma lang, iaabot na ang pera. Mabilis, pero may kapalit. Tignan nyo ang nangyari sa Sri Lanka. Hindi nakabayad. Kaya ang Hambantota Port, isang strategic na daungan, ay napunta sa kontrol ng China for 99 years. Nangyayari na rin ito sa Laos, sa Pakistan, at nagbabadya sa iba pang parte ng Southeast Asia. Pero hindi lang sa pera lumalaban ng China. Pumunta tayo sa bakuran natin, ang West Philippine Sea. Dito, gumagamit sila ng tinatawag na cabbage strategy. Ano ito? Babalutin nila ang isang isla ng layer-layer na barko, mula fishing vessel, coast guard, hanggang sa navy vessel. Parang repolyo. Hindi sila mambabaril para hindi magsimula ang gera, dahil talo sila pag pumasok ang US. Sa halip, iipitin ka nila hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko. Ito ang Sun Tzu Art of War. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Dito panalo sila. Kahit walang namatay, walang putukan. At hawak nila ngayon ang isa sa pinaka-busy na trade route sa mundo. Ito ang part na dapat kayong kabahan. Alam nyo ba na ang future ng mundo ay nakasalalay sa tinatawag na rare earth minerals? Cobalt, lithium, nickel. Ito ang kailangan para sa baterya ng electric cars, sa microchips, at sa guidance system ng missile. Sino ang may hawak ng processing nito? China control almost 90% of the processing globally. Isipin nyo to, kung magdesisyon si Xi Jinping bukas na itigil ang export ng rare earths, titigil ang paggawa ng kotse sa Germany, titigil ang tech sa Amerika, at titigil ang mundo. Hawak nila tayo sa leeg pagdating sa supply chain. Pero ang pinaka-dangerous na weapon nila ay nasa bulsa mo ngayon, ang iyong cellphone. Ang China ay gumagawa ng tinatawag na Digital Silk Road. Sila ang naglalatag ng 5G cables,
at internet infrastructure sa maraming bansa. Dito papasok ang tanong, ligtas ba ang data natin? Huwag lang natin isipin ang pag-hack. Isipin nyo ang TikTok. Ito ay pag-aari ng ByteDance, isang Chinese company. Sa China, ang version ng TikTok ay nagpapakita sa mga bata ng science experiment at patriotic content. Sa West at sa atin, puro pranks, sayaw, at nonsense challenges. Ang tawag dito ay cognitive warfare. Ginagamit ang algorithm para bubuhin o guluhin ang lipunan ng kalaban, habang pinapatalino ang sarili nilang mamamayan. Hindi na kailangan ng propaganda poster. Algorithm na ang bahala. Isa pang malaking hakbang ang pagpatay sa US dollar. Matagal nang hari ang dolyar, pero ngayon, sa pamamagitan ng BRICS Alliance, isinusulong ng China ang paggamit ng yuan o ibang currency para sa langis at kalakal. Kapag bumagsak ang demand sa dolyar, tataas ang inflation sa mga bansang nakadepende dito, kasama na ang Pilipinas. Ito ay economic earthquake na mararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino. Pero teka, baka isipin nyo na invisible o hindi matatalo ang China. Dito nagiging komplikado. China is actually a wounded giant. May malaki silang problema. Tumatanda ang populasyon nila. Bumabagal ang ekonomiya. At marami sa mga citizen nila ang hindi na masaya. Pero tandaan nyo ito, ang sugatang hayop ang pinakamapanganib. Dahil desperado silang manatili sa kapangyarihan. Mas lalo silang magiging agresibo sa labas ng bansa para ilihis ang atensyon ng tao mula sa problema sa loob. So ano ang ibig sabihin nito para sa'yo na nanonood lang sa bahay? Bakit ka dapat makialam sa presyo ng bilihin? Ang bawat galaw nila sa South China Sea at trade ay direktang nakakaapekto sa presyo ng bigas, langis at kuryente. Sa seguridad, ang data mo sa social media at ang internet connection natin ay prone sa surveillance. Sa future, ang trabaho at negosyo sa hinaharap ay didiktahan na ng standard na gawa sa Beijing, hindi na sa New York. Ang pag-angat ng China ay hindi good or bad. Ito ay hindi na mapipigilan. Ang mundo ay nagbabago mula sa pagiging US-led papunta sa isang multipolar world. Ang tanong ay hindi na paano natin sila pipigilan, kundi paano tayo mag-a-adjust. Tayo ay nasa gitna ng modernong kasaysayan. Ang mga susunod na taon ang magdedesisyon kung ang Pilipinas ba ay magiging strategic partner o magiging collateral damage sa banggaan ng mga higante. Ngayon, iiwanan ko kayo ng isang tanong na gusto kong sagutin nyo sa comments. Sa tingin nyo, mas mapapabuti ba ang mundo kung China ang magiging number 1 superpower? O mas gugustuhin nyo pa rin ang Amerika? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-comment ang opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po.